Samantala, nakatirik sa malawak na damuhan ng Balboa's airship habang patuloy ang pagpapatibay nito. Dahil naputol ang main connection ng Scorpion agents sa government mainframe dahil sa pagsira ng China sa control tower. Wala na silang source of equipments at umaasa na lamang sila sa tulong na ibibigay ng agency. Mr. Walton, the space driver's installment will be completed in 3 days. Wika ng isa sa mga tauhan niya. Tumango naman si James. So, anong plano mo, sir? Paano natin mapapasok ang lunar base? Tanong naman ni Mara nang dumating ito. Inaasahan na niya ang pagdating natin, Mara. Kailangan niyo na maghanda dahil sasaba kayo sa seryosong laban. Sagot naman ni James Walton. Sino pong tinutukoy niyo, sir? Pagtataka ni Mara. Si Nowitzki. Siya ang traidor sa samahan. Siya rin ang sumabotahe sa mga unmanned robots natin na sumalakay sa barko. Kasabwat niya si Janet. Wika ni James Walton. Nalaman niya ang bagay na ito nang minsang suyurin niya ang database ng kanilang organisasyon. At dito nga niya nakumpirma ang sabwatan at sabotahe na ginawa ng dalawa, pati na rin ang koneksyon nila sa presidente ng China. Kung ganun, tauhan din ni President Lee si Nowitzki? Tanong ni Mara. Oo, Mara, at matagal ko nang kilala si Nowitzki. Isang taong sakim at ganid sa kapangyarihan. At ang mga kagaya na rin, ang tipo ni Dimos, dahil pareho sila ng adtikain. Gusto nilang pamunuan ng mundo. Kaya maganda kayo sa kanya. Posibleng napasa ilalim na ng kapangyarihan ni Dimos si Nowitzki. Babala ni James. Nakahanda po kaming itaya ang aming buhay sa mundong ibabaw na to. Sagot naman ni Trixie. Ngumiti si James. Sa tingin ko, ang mas pagtutuunan natin ang pansin kung paano mapipigilan si Dimos. Pero huwag kayong mag-alala, sir. Tama si Trixie. Nakahanda kaming ialay ang mga sarili namin para sa misyon. Umalis si Samantha at napatango na lang si James. Sir, meron po tayong mensahe mula sa legal source natin. Sabat naman ng operator. Binuksan ni James ang mensahe sa kanyang computer. Isa sa tauhan nila ang nasa screen. Mr. Walton, makinig kayo. Inaatake ng China ang Manila. Binobomba kami dito ng mga eroplano nila. May info rin akong pati ang Palawan ay pinasok na rin nila. Sir, sabi ng isang kakilala ko, nagalit daw ang presidente ng China sa pagpatay ni Ken kay Red. Kasi anak niya yon at ngayon binabawian tayo. Sir, pasensya na sa masamang balita. Baka huling mensahe ko na to sa inyo. Hindi nakapagsalita si James Walton. Nashock ito sa balita. Agad niyang pinabuksan ang main screen sa bridge at dito tumambad ang masamang balita. Sunod-sunod na mga pagbobomba ang ginawa sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Target ng mga bombers ang mga power plants, hospitals, water supply stations, radio at TV broadcasting companies. Isang basic tactical attack para mabilis maparalyze ang isang target na bayan. Daan-daan ang mga namatay at libo-libo na rin ang mga nasugatan. Nagkagulo na sa Manila at ang mismong Philippine Air Force ay hirap na pigilan ng aerial bombardment ng China. Nagpahayag ng mensahe ang presidente ng Pilipinas na nakatago na sa isang secret bunker. Ang mga pag-ataking ito ay isang malaking pagtataksil sa samahan ng mga Asian countries. Hindi natin palalampasin ito at gagawin ng ating sandadahang lakas ang kanilang makakaya upang mapigilan ang walang humpay na mga pag-atake ng China. Nakipag-usap na rin tayo sa Amerika at ngayon ay nagpapadala na sila ng tulong militar para masuportahan ang ating mga kasundaluhan. Sa ngayon ay mas pinalawig pa natin ang martial law. Bawat isang citizen ay kailangan magpakita ng kanilang national ID. Mas pinahigpit ang curfew at ang mga taong nasalanta ay ililikas namin sa lalong madaling panahon. Ang pakiusap ko lang sa inyo ay maging matibay kayo, maging mapagmatsyag at huwag kakalimutang magdasal. Mahabang mensahe ng presidente para sa mga mamamayang Pilipino. Buisit! Kumikilos na talaga sila. Alam kong aatake din sila sa bansa natin balang araw pero di ko inaasahan sa ganitong pagkakataon pa.
Kung saan may kapit sila kay Dimos. Galit na wika ni Trixie. Ano nang gagawin natin, Mr. Walton? Tanong ni Mara. Kagustuhan ko ring tumulong sa ating mga kababayan. Ngunit dapat muna nating isantabi to. May mahalaga tayong misyon na dapat pagtuunan natin ng atensyon. At sa katunayan, hindi alam ng mga inchik na yan ang pinasok nilang lungga kung saan may nagtatagong leon. Nagkatinginan ang lahat kung sino ang tinutukoy ni James. Napangiti si Trixie. Nasa Pinas ngayon si Nathaniel Manalo. Wika ni Trixie. Napatingin sa kanya sina Kent at Mara. Teka, pamilyar sa akin ang pangalang yan ah. Kilala mo siya? Pagtataka ni Kent. Hindi sumagot si Trixie at tumingin lang ito kay James. Sana malagpasan nila ang pagsubok sa bansa natin. Wika ni James Walton. Samantala, nagkaroon ng massive blackout sa buong Metro Manila. Tumigil ang daloy ng tubig at nawala ng komunikasyon ang buong NCR. Matapos ang mga pagbomba at pumasok na ang mga sundalong Tsino para masimulan na ang kanilang pananakop. Sinalubong sila ng Philippine Army at sa may Manila Bay pa lamang, isang matinding digmaan ang naganap. Napakaraming amphibian carriers ang dumating sa dalampasigan at lumabas ang libu-libong mga sundalong Tsino at mga tangke nila. Habang ang mga battleships naman nila ay nagbigay ng covering fire sa nagde-deploy na mga Tsino. Maraming sibilyang Pinoy ang pinagbabaril ng mga Tsino. Bawat makitang Pinoy ay hindi na binibigyan ng pagkakataong makatakas. May mga sumuko sa kanila pero pinagbabaril pa rin. Ang mga namamasyal lamang sa Manila Bay katulad ng mga magkasintahan at mga pamilya ay hindi nakaligtas. Bata man o matanda ay walang binuhay ang mga ito. Subalit hindi nagpatinag ang mga Pinoy. Ang mga pulis at sundalo ay nag-ipon sa Coastal Road para salubungin ang mga mananakop. Dala ang mga armored personal vehicles. Pinaputukan ng mga ito ang mga Tsino. Subalit nagulantang ang mga Pinoy sa dumaang jet fighters na nag-iwan ng carpet bombing sa lugar. Rumisponde ang ilang naval gunships ng Philippine Navy na sinalubong din ng mga torpedos ng ilang hindi nila makita na submarines na umaaligid sa laot. Isang massive invasion ang pinabulaga ng China sa Pilipinas na kung saan naging saksi ang buong mundo sa marahas nilang opensiba. Matapos ang isang araw at tuluyang naukupa ng mga Tsino ang NCR. Na-captured ang Malacanang Palace at ginamit itong headquarters ng commanding general ng kampanya ng China. Ilang dekada na rin ang nakalipas simula ng huling akuin ang Malacanang ng isang banyaga. Si General Quang Lu ang siyang tumira ngayon sa palasyo at nag-anunsyo sa publiko gamit ang Philippine Broadcasting Company. Today marks the end of Philippine government that masked the truth of being a Western slave. This is why I implore everyone not to resist on any form. You will not be harmed, but we demand to have the entire Philippine Armed Forces and police force to surrender in 72 hours or we will hunt every single one of you like dogs. Matapos ang nakakatakot na announcement ni General Quang Lu, ay isang spy plane ng US ang dumaan sa himpapawid at kumuha ng ilang pictures. Na-detect ito ng radar ng Chinese Navy at pinasabog. Ilang milya naman mula sa probinsya ng La Union, naglalayag ang isang US Navy na paparating ng bansa. Samantala, bawat bahay sa NCR na nasakop ng mga Tsino ay pinasok nila. Pinalabas ang bawat tao at isa-isang kinuna ng identification card. Dito nagkaroon ng ilang karahasan sa mga nagmamatigas. Binaril ang sino mang hindi sumunod at walang pinipili ang mga sundalong Tsino, mapamatanda man o may kapansanan. Ipinadama ng mga Tsino na ang pananakop nila ay seryoso at nagbibigay sila kaagad ng halimbawa sa sino mang pumalag para matakot ang karamihan at madaling makontrol ang mga ito.
Sa isang barangay sa Maynila ay isang matandang lalaki ang pinagbubugbog at inapakan ng 3 sundalong Tsino dahil hindi ito nakapaglabas ng ID na hinahanap nila. Ang apo nitong batang lalaki at ang ina niya ay walang magawa kundi ang umiyak at sumigaw ng tulong pero walang sino man ang lumalapit. Habang nagtatawanan naman ang mga Tsinong sundalo na nasa isang military jeep at pinapanood ang pangyayari. Filipinos like a trash can. Dinuraan ng isa ang matanda bago ito tutukan ng baril sa ulo at tinapos. Itay! Sigaw ng anak niyang babae sabay hagulgol. You! Come here! Hinila ng isang sundalo ang babae at kumapit sa kanyang anak niyang lalaki. Mama! Huwag niyo pong kunin ang mama ko! Sigaw ng kawawang bata. Lumapit ang isang sundalo sa bata at tinutukan nito ng baril sa noo. Isang bala ang tumapos sa bata. Ang anak ko! Hinagpis ng ina. Pinatay din ang ina at lahat ng nakakita ay walang magawa kundi ang matakot. This is what happens if you don't follow our rules. Sigaw ng leader na nasa military jeep. Mga demonyo kayo! Isang grupo ng kalalakihang may mga itak at sumpak ang umatake pero sinalubong sila ng ratrat ng mga armas ng mga Tsino. Tinadtad ang mga ito ng bala na parang mga hayop. You! Sabay turo ng isang sundalo sa isa na namang ina na may hawak na sanggol. Nilapitan nito ang babae. Show your ID! Pagsigaw ng sundalo. Wala. Wala ako niyan. Sagot ng takot na ina. What did you say? Galit na tanong ng sundalong Tsino. She said, you're an asshole. Sabay tawa ng kasama nitong Tsino. Give me that baby! Inagaw ng sundalo ang sanggol na nagsimulang umiyak dahil nauga ito. Pakiusap! Huwag niyong saktan ang anak ko! Nagmamakaawa ang ina. No, you insulted me. You insulted me, Filipino whore! Dinuraan ng sundalo ang mukha ng ina at hinagis nito ang sanggol sa isang malapit na ilog. Napasigaw ang ina pero wala itong magawa. Umagulgol na lamang ito ng iyak. Ang mga kasamahan niya ay napapayuko na lang at nanginginig sa takot at galit. Umalis ang mga Tsino at iniwang nagimbal ang barangay. Sa Bilibid Prison naman ay pinag-utos ng isang Chinese colonel na ubusing patayin ang lahat ng mga nakakulong dahil magiging palamunin lamang ito para sa kanila at wala silang panahon para alagaan ang mga preso. 6 mo'y naging slaughterhouse ang presinto, kasama na dito ang lahat ng mga city jails sa buong NCR. Walang tinirang buhay ang mga to at ang mga pulis o warden na nanlaban ay sinama sa mga pinatay habang ang mga sumuko naman ay siyang ikinulong para bigyan ng indoctrination pagdating ng panahon. Walang ligtas sa kalupitan ng mga mananakop, mayaman man o mahirap, lahat apektado. 4 na araw pa lamang ang lumipas at libo-libo na ang namatay. Kaliwat kanan ang labanan sa pagitan ng mga sundalong Pinoy at Tsino. Marami pang lumalaban sa mga mananakop at mula naman sa mga malalayong probinsya ay ilang hukbo ng mga Pilipinong sundalo ang dumating para bawiin ang NCR. Pinagsama-sama ang buong sandatahang lakas ng Pilipinas at isa na sa mga sundalong ito si Lieutenant Brian Padilla. Matapos ang training niya ay sinabak na kagad sila sa labanan. Ang kanilang hukbo ay pumasok sa kamay nilaan habang ang ibang grupo naman na galing probinsya ay gumawa ng diversion sa Lagro papasok ng Quezon City. Alam nilang paparating na ang mga kano para tumulong. Kailangan lang nilang mabawasan ang mga kalaban at bumawi ng teritoryo kahit gaano pa ito kaliit. Ginawang stronghold ng mga Tsino ang ilang shopping malls na may monumento. Sa tulong ng lokal, nakapasok sina Brian at pinasabog ang mga gusaling ito. Nakipagbakbakan na si Brian sa mga Tsino at dahil sa sorpresa nila ay naagaw nila ang lugar. Sir,
Nakapture na po namin ang objective. So far, kaunti lang ang mga na-encounter namin dito. Report ni Brian. Good. I-hold nyo muna ang area na yan. Hintayin nyo ang pagdating ng ibang tropa sa Quezon City at sa Maynila. Magko-consolidate tayo at babawiin natin ang Malacanang. Wika ni Chief Inspector Santelmo Rodriguez. Isa ng ganap na major. Umangat kaagad ang ranggo matapos ang paglutas sa mga kasong murder at rape. Pinangunahan niya ang pagmando sa mga pulis at sundalo sa NCR kasama sina Ricardo Tuason at Chief Rodolfo. Okay sir, nag-set up kami ng perimeter dito at maghihintay kami ng orders. Pero sir, permission to request raiding and ambush operations. Mahirap kasing nandito lang kami na nakatambay. Magmumukha kaming target papers dito. Mungkahi ni Brian. Okay, Teniente Padilla, do some serious damage, iho. Sagot ni Chief Rodriguez. Yes sir. Alam ni Brian na may babalik sa lugar para tignan ang nangyari sa stronghold. Ito ang aabangan nila at aambushin. Ilang pader ng LRT ang nilagyan nila ng demolition charges, kasama ang ilang sasakyang nakaparada sa kalsada. Matapos makapaglagay ng patibong ay naghintay na ang mga ito at nagtago. Ayon sa isang scout nila, isang maliit na convoy ang paparating. 3 army jeep at isang tangke ang paparating. Naghanda sila ng matanaw sa malayo ang mga Chino. Ayan na sila sir. Wika ng isang private. Okay, stay alert. Sagot ni Brian. Sabay halik sa heart na kwintas na bigay ni Nathaniel bilang pampaswerte. Unang pinasabog ang isang jeep sa gilid ng kalsada at bumaligtad ang military jeep na nasa harapan. Kasunod nito ang pagpasabog ng mga pader ng LRT at ang buong railway track sa ibabaw ng convoy ay bumagsak at natabunan ang mga Chino. Hindi umabot ng 5 minuto ang ambush at matagumpay ito. Dahil din sa mga tipak ng simento ay hindi na madaanan ng kalsada at hindi ito magagamit ng mga Chino para atakihin ang stronghold sa monumento. Mapipilitang mag-divert ang mga ito kung sakali. Hindi prioridad ng mga Chino ang lugar dahil nakafocus sila sa tuluyang pagkontrol muna ng buong Maynila bago sila magsimulang kumalat. Ang MacArthur Highway ay nakikita ni Brian ang potensyal nitong maging gateway para sa kanilang hukbo.